Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 631, Kabanata 631, ang pinakakalokohang desisyon. Kutsilyong habol ng kaluluwa, dumating na ang wakas ni Glenn Gonzalez. Walang ekspresyong nakatitig sina Roger Swan at Baldrick Pascal kay Glenn Gonzalez na nakasandal sa dingding, gulat na gulat. Alam nila na si Glenn Gonzalez ay isang mid-stage great grandmaster cultivation at mayroong napakahusay na, soul-chasing knife technique, dahil nakapatay na ito ng maraming grandmaster at great grandmaster. Pero hindi nila inaasahan na ang isang makapangyarihang Glenn Gonzalez ay agad na mapapatay. Higit sa lahat, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban si Glenn Gonzalez sa harap ng bata. Kahit gusto pa nilang tumulong, hindi pa rin sila makakarating ng maaga. Habang sina Roger Swan at Baldrick Pascal ay natigilan. Sinenyasan sila ni Manuel Bennett gamit ang kanyang daliri, magsama kayong dalawa, sa ganitong paraan makakatipid kayo ng oras. Naghahanap ng kamatayan. Patayin. Galit na umungal sina Roger Swan at Baldrick Pascal at sumugod kay Manuel Bennett. Kasabay noon ay ang sabay na pagsalakay ng dalawa sa kanya. Nanatiling tahimik na nakatayo si Manuel Bennett, ang kanyang tingin ay nasa dalawa na parang nakatingin sa dalawang patay na lalaki. Sa isang iglap, papalapit na sina Roger Swan at Baldrick Pascal kay Manuel Bennett, at saka parehong naglunsad ng isang mabangis na atake. Nang makita ng lakas ni Manuel Bennett, hindi nagpigil ang dalawa, ginamit ang lahat ng true chi sa loob ng kanilang mga katawan para ilabas ang kanilang buong lakas sa pakikipaglaban. Naikuyom ni Roger Swan ang kanyang kamao at malakas na hinampas ito sa ulo ni Manuel Bennett. Kasabay ng suntok, sumabog ang hangin, at isang mabigat na kamao na kumikislap na may itim na liwanag ang lumabas, na tumitimbang ng 1,000 libra. Samantala, iwinaksi ni Baldrick Pascal ang kanyang 9-ring knife, brutal na tinaga ang dibdib ni Manuel Bennett. Isang hiwa, at ang kulay dugong liwanag ng kutsilyo ay sumikat sa kalangitan sa gabi, na nagpapakita ng isang nakakatakot na balak na pumatay. Nakakabingi ang nakakairitang tunog ng pagpunit ng hangin. Ang cultivation ni Roger Swan ay nasa late stage grandmaster. Ang cultivation ni Baldrick Pascal ay nasa mid-stage grandmaster. Ang pinagsamang pag-atake ng dalawa na parang pagpatay ay labis na walang awa, na para bang gusto nilang sirain ang lahat. Gayunpaman, nang dumating ang kanilang mga pag-atake, kalmado pa rin si Manuel Bennett gaya ng dati, nakakuyom ang kanang kamao at direktang sumuntok. Pisikal na lakas pa rin ang ginamit ng suntok na ito, hindi man lang pinapagana ang true chi. Gayunpaman, ang isang ordinaryong suntok ay mayroong sumasabog na puwersang pumatay, mapanirang kapangyarihan, at matinding pagkawasak na nakakatakot. Sa isang iglap, bam! Tunog! Umalangaw-ngaw ang mahinang kulog sa eskinita at sa kalangitan sa gabi. Ang true chi ay laganap na tumakbo, ang mga kislap ay lumipad, at ang nakasisilaw na kinang ay sumikat sa lahat ng direksyon. Ang susunod na segundo, nako! Sina Roger Swan at Baldrick Pascal ay parehong sumigaw at lumipad pabalik, bumagsak ng malakas ng mahigit 10 metro ang layo. Habang sila ay natambos sa lupa, naramdaman ni Roger Swan na hindi maiangat ang buong kanang braso niya. Sinulyapan niya ito at nakitang durog at duguan ito, at may mga butil ng malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Kung tungkol naman sa kanang braso ni Baldrick Pascal, basag din ito, at ang 9-ring knife na nasa kamay niya ay basag din, ang hawakan na lang ang natira. Walang ekspresyong nakatitig ang dalawa kay Manuel Bennett na parang nakatingin sa isang demonyo. Malamig na pawis ang tumatakip sa kanilang mga noo, at pakiramdam nila ay nilalamig sila hanggang sa kaibuturan. Masyadong nakakatakot. Nakakatakot talaga ang batang ito. Hindi nila nakayanan kahit isang suntok lang mula sa batang ito, pareho silang may sugat sa braso. Mukhang mali ang impormasyon nila. Ang lakas ng batang ito ay tiyak na hindi katulad ng sinabi ng North Garden King. Kailangan na nilang umalis dito ngayon at ipaalam sa North Garden King ang balitang ito.
Sa sandaling ito, matapos maitaboy ang dalawa, humakbang paarap si Manuel Bennett, unti-unting naglakad patungo sa dalawang lalaki. Habang naglalakad, walang pakialam niyang sinabi, ito ang pinakakalokohang desisyon ni Ye Changkong na ipadala ka para patayin ako. Nang makitang papalapit si Manuel Bennett, hindi nang ahas na mag-atubili sina Dong Lianho at Pang Tianwang, agad silang tumayo at sinubukang tumakas. Nandito ka pala, tapos ngayon gusto mo pang tumakbo. Posible ba? Casual na nagsalita si Manuel Bennett at saka humakbang pasulong, direktang hinabol sila. Kahit mabilis na nakatakas sina Dong Lianho at Pang Tianwang, hindi pa rin nila napantayan ang bilis ni Manuel Bennett. Kaya, sa isang iglap lang, naabutan sila ni Manuel Bennett. Kamatayan. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, sabay abot ng dalawang kamay para hawakan ang kanilang mga leeg. Depensa. Umungol si Dong Lianho at mabilis na nagtipon ng isang truth shield para sa proteksyon. Nagdagdag din si Pang Tianwang ng isang truth shield para sa proteksyon. Gayunpaman, ang mga kamay ni Manuel Bennett ay tila walang laman, direktang sinisira ang kanilang mga truth shields, hinawakan ang kanilang mga leeg, at itinaas silang dalawa. Ang kanilang pinagsamang timbang ay halos 400 kilo, ngunit kinarga sila ni Manuel Bennett na parang dalawang maliliit na sisiw, kasinggan ng balahibo. Hindi mo kami mapapatay. Kung papatayin mo kami, hindi ka pababayaan ng North Garden King. Nahirapang umungol si Dong Lianho. Naglalakas loob pa rin akong takutin kapag nalalapit na ang kamatayan. Kumislap ang mapanlate na hangarin sa mga mata ni Manuel Bennett, at sa biglaang lakas ng magkabilang braso, brutal niya itong inihagis sa lupa. Bam! Tunog. Ang lupa ay nanginig ng matindi, nagkabasag at gumuho. Sina Dong Lianho at Pang Tianwang ay durog, nababalot ng dugo ang kanilang mga katawan, at agad na namatay. Sa sandaling napatay sina Dong Lianho at Pang Tianwang. Ang 50 miyembro ng Shadow Kill Group ay pinatay din nina Lily Tisdale, Baden Bard, at Prajna Bates. Nababalot ng mga bangkay at dugo ang buong eskinita, isang nakakakilabot na tanawin. Masyadong mahina ang mga to, hindi pa nga ako nakakapag-warm up. Lumapit si Baden Bard at sinabing, kapatid na Bennett, anong iniisip mo? Bilasan mo at sunugin mo sila. Walang pagmamadali. Sumagot si Manuel Bennett, saka sinabing, iniisip ko kung paano napunta sa River City ang mga tauhan ng Shadow Kill Group, at kung bakit walang alam si Sheridan Jules tungkol dito. Sabi ni Baden Bard, siguro ay palihim silang pumasok. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, malayong hindi sila palihim na pumasok. May kutob ako na maaaring may base ang mga lalaking ito sa River City. Tumango si Lily Tisdale at sinabing, posible iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Baden Bard at sinabing, kung talagang may base, Terra na at Poxane na natin sila ngayon. Oo, ilabas silang lahat. Tuwang-tuwa ring ikinumpas ni Prajna Bates ang kanyang kamao. Sabi ni Manuel Bennett, ang mahalaga ay hindi ko alam kung saan ang kanilang base, tatawagan ko lang at magtatanong. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at tinawagan ang taong namamahala sa sangay ng Hidden Dragon Pavilion sa River City. Pagkatapos ng tawag, wala pang 10 minuto ang paghihintay. Pagkatapos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang pumasok sa eskinita. Karaniwan lang ang pangangatawan at hitsura ng lalaking ito, at karaniwan din ang kanyang mga damit, kabilang sa tipo na mahirap hanapin kung ilalagay sa maraming tao. Gayunpaman, nang lumapit ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa eskinita at makita ang tanawin sa harap niya, isang makapal na ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Halata na isang matinding labanan ang naganap dito. Matapos lumapit ang lalaking nasa katanghaliang gulang, yumuko siya ng malalim kay Manuel Bennett. Ang ika-15 pinuno ng pangkat ng Intelligence Group, ng Hidden Dragon Pavilion, si Tanner Lucas, ay nagbibigay ng kanyang pagpupugay kay Deputy Master Bennett. Pagbati, Pinuno Tanner. Tumango si Manuel Bennett, saka sinabing, may kailangan ako sa tulong mo. Maaari ko bang itanong kung saan kailangan ng tulong ni Deputy Master Bennett? Tanong ni Tanner Lucas.
Kabanata 632, Kabanata 632, Magbigay ng malaking regalo. Sabi ni Manuel Bennett, Leader Tanner, maaari mo bang ipacheck sa mga tauhan mo kung may base ang Shadow Kill Group, sa River City? Diretsyong sumagot si Lucas Tanner, oo. Ha! Nagulat si Manuel Bennett, paano mo nalaman kung hindi mo man lang sinisiyasat? Sabi ni Lucas Tanner, Deputy Master Bennett, maaaring hindi mo alam na bilang taong namamahala sa intelligence group, ng Hidden Dragon Pavilion sa River City, responsibilidad kong imbestigahan ang lahat ng uri ng impormasyon sa River City. Kaya, matagal na naming alam ang lokasyon ng Shadow Kill Group, sa River City. Ang kanilang base ay nasa World Club, sa labas ng River City. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett at nagtanong, alam mo ba kung may mga base ang Shadow Kill Group, sa ibang mga lungsod sa Timog? Sumagot si Lucas Tanner, kailangan kong tanungin ang iba pang mga pinuno ng lungsod sa Timog. Sabi ni Manuel Bennett, sige, magtanong ka. Oo. Tumango si Lucas Tanner at kumuha ng isang espesyal na gawang mobile phone, at nag-dial ng ilang numero. Matapos ang mga tawag. Sabi ni Lucas Tanner, Deputy Master Bennett, bukod sa pagkakaroon ng base sa River City, ang Shadow Kill Group, ay mayroon ding base sa bawat isa sa 7 iba pang lungsod. Nang marinig ang mga salita ni Lucas Tanner, nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett. Hindi niya namalayan na itinanim na pala ni Ye Changkong ang kanilang mga tao sa 8 lungsod nang hindi nila nalalaman. Kung sakaling magsimula ng digmaan sina Senior Sister at ni Ye Changkong sa hinaharap, ang mga taong itinanim ni Ye Changkong sa 8 lungsod na ito ay magiging isang malaking banta. Dapat sirain ang 8 base na ito. Dahil sa kaisipang iyon, sinabi ni Manuel Bennett, Pinuno Tanner, pakipadala po sana ang impormasyon tulad ng lokasyon, bilang ng mga tao, at bilang ng mga master sa 8 base na ito sa aking mailbox. Sige. Tumango si Lucas Tanner at ipinadala ang impormasyon kay Manuel Bennett. Pagkatanggap ng email, nakangiting sinabi ni Manuel Bennett, Salamat, Leader Tanner. Isang karangalan para sa akin ang maglingkod kay Deputy Master Bennett. Ngumiti si Lucas Tanner at sinabing, Deputy Master Bennett, kung wala nang iba pa, aalis muna ako. Sige na. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos umalis ni Lucas Tanner. Galit na sinabi ni Barden Bard, kapatid na Bennett, ngayong alam na natin ang lokasyon ng base, tara na. Sabi ni Manuel Bennett, dahil alam na natin ang lahat ng base ng Shadow Kill Group, sabay-sabay na lang natin silang wasakin. Tatawagan ko muna si Senior Sister, para hilinggan siyang magpadala ng mga tao para sirain ang mga base sa ibang mga lungsod. Kung tungkol naman sa base sa River City, tayo ang sisira nito. Kasabay nito, tinawagan ni Manuel Bennett si Rebecca Stone at sinabi rito ang tungkol sa bagay na iyon. Matapos makinig sa mga salita ni Manuel Bennett, galit na galit si Rebecca Stone. Naku naman bata, salamat sa impormasyon. Nakalusot pala ang walang hiya na si Ye Changkong sa ating timog nang hindi natin nalalaman. Mabuti na lang at natuklasan namin ito sa oras, kung hindi, magkakaroon ng malaking problema sa hinaharap. Susmariosep bata, iwan mo sayo ang base ng River City, magpapadala ako ng mga tao para sirain ang mga base sa ibang mga lungsod. Walang problema. Sumang-ayon si Manuel Bennett. Pagkatapos ibaba ang telepono. Ipinasa ni Manuel Bennett ang email kay Rebecca Stone, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay, pinalapot ang isang bola ng True Fire, naghahandang paksain ang mga bangkay. Pero sa sandaling ito lang. Tumunog ang cellphone sa bulsa ni Roger Swan. Tumawa ng mahina si Manuel Bennett, mukhang tumawag ang walang hiya na si Ye Changkong para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ngumisi si Barden Bard, sa palagay ko ay iniisip pa rin ng lalaking ito na nagtagumpay ang kanyang mga kababayan. Dumiretso si Manuel Bennett, kinuha ang telepono sa bulsa ni Roger Swan, sinulyapan ang display ng tumatawag, at saka sinagot ang tawag. Jack, kumusta na? Patay na ba ang batang yan? Isang malalim na boses ang narinig. Sumagot si Manuel Bennett, hindi patay, buhay pa rin at malakas ang loob.
Nang marinig ang boses ni Manuel Bennett, natahimik ang kabilang panig ng telepono ng ilang segundo, at pagkatapos ay may narinig na isang dagandong. Manuel Bennett, hindi ka pa rin patay. Nia Changkong, kung buhay ka pa, paano ako namatay? Sumagot si Manuel Bennett, huwag mo nang isipin yan, ang tinatawag mong SK Kill Tiger, Decapitation Knife, at Soul Chasing Knife, ay napatay ko na lahat. Paano mo ako pinapatay ng ganito kaina? Ganoon mo ba talaga ako minamaliit? Ikaw. Sa sobrang galit ni Nia Changkong ay hindi siya makapagsalita. May isip ng isa ang galit na hitsura ni Nia Changkong ngayon. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, si Nia Changkong, isang kaibigan ko, ay minsang nagsabi sa akin ng kasabihan, ang hindi pagganti ng pabor ay bastos. Dahil nagpadala ka ng tao para patayin ako, kailangan mong panagutan ang mga kahihinatnan ng aksyong ito. Kaya, magpapadala ako sa iyo ng isang malaking regalo ngayong gabi. Ano bang gusto mong gawin? Umalangaw-ngaw ang ungol ni Nia Changkong. Maghintay at tingnan natin. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, nang hindi na hinintay pang magsalita si Nia Changkong, diretso niyang dinurog ang cellphone. Kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang tunay na apoy mula sa kanyang katawan, direktang sinunog ang lahat ng mga bangkay sa eskinita hanggang maging abo. Matapos masunog ang mga bangkay na ito, isang malamig na simoy ng hangin ang umihip sa eskinita. Lumikas na ang hangin, oras na para maglaho ang World Club na ito. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, at saka inakay sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates palabas ng eskinita, pumara ng taxi, at dumiretso sa World Club. Pagkatapos ng mahigit isang oras na pagmamaneho, nakarating sila sa World Club. Ang World Club ay isang high-end clubhouse na may malawak na lugar, at nagbibigay ito ng lahat ng uri ng serbisyo sa loob. Dahil dito, ang club na ito ay tinatangkilik ng mga mayayamang tao sa River City sa buong taon. Kahit nalampas alas 11 na ng gabi. Pero maliwanag pa rin ang buong clubhouse, walang tigil ang tawanan at ingay. Sumulyap si Manuel Bennett sa malaking karatula at ngumisi, World Club, napakalaki talaga ng ambisyon ni Nia Changkong. Gusto ba niyang pamunuan ang mundo? Dahil doon, inakay ni Manuel Bennett si Lily Tisdale at ang iba pa patungo sa clubhouse. Habang papalapit sila sa clubhouse, seryosong sinabi ni Manuel Bennett, kung may makita kayong sinuman sa clubhouse na ito na may tato na kill sa leeg, patayin niyo na lang sila. Nabanggit sa impormasyong ipinadala ni Lucas Tanner na ang mga miyembro ng Shadow Kill Group ay pawang may tato na kill sa kanilang leeg. Oo. Tumango sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates bilang tugon. Nang makita sina Manuel Bennett at ang iba pa na papalapit ng may pagbabanta, lalo na ang mga mantsa ng dugo kina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, mas lalo silang nagmukhang mabangis. Agad na nagbago ang mga mukha ng ilang security guard sa pasukan, at nagmadali silang lumapit. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ito lugar para manggulo. Lumayas ka. Sunod-sunod na sumigaw ang ilang security guard. Sumulyap si Manuel Bennett sa mga leeg ng mga security guard na ito, at lahat sila ay may mga tato na pumatay sa kanilang mga leeg. Higit sa lahat sila ay mayroong aura ng mga martial artist. Walang duda, ang mga security guard na ito ay mga miyembro rin ng Shadow Kill Group. Patayin. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett. Sige. Akma ng kikilos si Barden Bard. Pero mas mabilis si Lily Tisdale. Sumisirit. Isang matalim at umaalulong na tunog ang dumaan sa hangin, lumitaw at naglaho sa isang iglap. Nang binawi ni Lily Tisdale ang kanyang kutsilyo. Bam! 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 Ilang gwardya ang bumagsak sa lupa, ang kanilang mga ulo ay hiwalay sa kanilang mga katawan, patay na. Nako, Mr. Tisdale, ang bilis mo naman. Hinaibot ni Barden Bard ang sulok ng kanyang bibig, hindi mo ba ako pwedeng hayaang maging bida muna? Kabanata 633, Kabanata 633, ang katapusan ng mundo. Sige, tumigil ka na at pumasok na tayo. Hinampas ni Bennett ang kalbong ulo ni Barden at naglakad patungo sa clubhouse.
Nakasunod ng malapit sa akin sina Lily at Prajna Bates. Mamaya, siguraduhin mong ipapakita ko ang kakayahan ko. Sigaw ni Barden at nagmadaling hinabol sila. Sa panahong ito, nakita rin ng mga waitress sa pasilyo ang eksena sa pasukan at natulala sila. Ah! Pagpatay! Pagpatay! Maglakas loob kang gumawa ng gulo dito, habang nanliligaw ng kamatayan. Napasigaw sa takot ang ilan sa mga waitress na hindi miyembro ng Shadow Kill Group, habang ang mga nakabalat kayong miyembro ng Shadow Kill Group ay sumugod patungo kina Bennett at sa iba pa. Ngayon naman ang pagkakataon ko, di ba? Ngumisi si Barden at saka iwinaksi ang kanyang Dragon Pattern Zen staff, handang sumugod. Gayunpaman, nagsimula ng umarte si Barden. Humakbang pasulong si Bennett, at isang mar-angle at malawak na tunay na chi ang sumabog mula sa kanyang katawan. Isang malakas na hangin ang umihip sa bulwagan. Ang susunod na segundo. Ah! Napasigaw ang mga nag-charge na waitress at isa-isang lumipad palabas, bumangga sa mga dingding. Ang mga waitress na ito ay dumura ng dugo mula sa kanilang mga bibig at namatay nang bumagsak sila sa lupa. Mukhang nawala ng malay si Barden, hindi ba't napagkasunduan na natin na ako naman ang babalik sa pagkakataong ito? Sumagot si Bennett, maraming miyembro ng Shadow Kill Group dito, magkakaroon ka ng pagkakataong sumikat mamaya. Mabuti naman yan. Ngumisi si Barden. Matapos patalsikan ang mga miyembro ng Shadow Kill Group sa bulwagan. Inakay ni Bennett si Lily at ang dalawa papapasok. Dahil sa kaguluhan sa bulwagan, naalarma ang mga tao sa clubhouse. Diyos ko, may nanggugulo rito at nakapatay pa ng tao, tumakbo ka. Tumakbo ka, bilisan mo. Ang mga bisitang dumating para sa kasiyahan ay nagpakawala ng hiyawan at nagtakbuhan palabas ng clubhouse. Samantala, ang mga nakatagong miyembro ng Shadow Kill Group ay sumugod patungo kina Bennett at sa iba pa mula sa lahat ng direksyon. Patayin! Umungol si Barden at sumugod, hawak ang kanyang Dragon Pattern Zen staff, dahilan para lumipad ng sunod-sunod ang mga umatake. Sinumang matamaan ng Dragon Pattern Zen staff ay mamamatay agad. Hindi nagpakita ng awa sina Bennett, Lily, at Prajna, at naganap ang isang madugong labanan laban sa mga miyembro ng Shadow Kill Group. Matapos patayin ang lahat ng miyembro ng Shadow Kill Group sa unang palapag. Diretso sa ikalawang palapag sina Bennett at ang tatlo pa. Maya-maya lang. Natanggal lahat ng miyembro ng Blood Kill Group sa ikalawang palapag. Pagkatapos noon, ito ay ang ikatlo, ikaapat, at ikalimang palapag. Si Bennett at ang iba pa ay parang apat na Diyos na pumapatay. Walang humpay na sumusulong, pinapatay ang sinumang hamarang sa kanilang daan. Bagamat ang mga miyembro ng Shadow Kill Group ay mga martial artist at may malaking lakas. Wala lang iyon kumpara kina Bennett at sa iba pa, na para bang pumapatay ng mga Diyos. Umalangaw-ngaw sa buong World Club ang mga tunog ng pagpatay, ungol, at sigawan. Nagkagulo ang buong club. Halos lahat ng bisita sa loob ay nagsitakbuhan palabas, blangkong nakatitig sa tanawin, nanginginig sa takot, at ang kanilang mga mukha ay namumutla. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari at kung ano ang sanhi nito. Anong nangyayari? May nasaktan ba ang World Club? Hindi mo ba nakikilala? Ang pinuno kanina lang ay si Mr. Bennett. Naku, lumalabas na na-offend ng World Club si Mr. Bennett, kahit ang mga immortal ay hindi na sila kayang iligtas ngayon. Kumalat ang mga bulungan. Nang malaman nilang pinangunahan ni Bennett ang mga tao papunta sa World Club, hindi na sila nang ahas pang magsalita pa. Tutal, alam nilang lahat na si Bennett ang hari ng River City at ng buong South City. Ang 12 dakilang pamilya ng River City ay nawasak na ni Bennett dati. Ang pundasyong pangkawanggawa na itinatag ng pamilyang Clancy sa River City ay binawian din ng bisa ni Bennett. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga dakilang gawa na ginawa ni Manuel Bennett sa River City ay malalim na nakaukit sa kanilang mga puso. Para kay Manuel Bennett, ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkamangha at paghanga. Mahigit 1 oras na ang nakalipas. Putok. Biglang bumukas ang bintana sa ika-6 na palapag.
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit at puno ng dugo ang nahulog mula sa gusali. Patuloy na bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig, na nagdulot ng isang nakapangangilabot na tanawin. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang may-ari ng World Club at pinuno rin ng sangay ng Shadow Kill Group sa River City. Habang natamba ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, tumalon pababa si Manuel Bennett at ang kanyang tatlong kasama. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang umuungal, nang ahas kang gumawa ng gulo sa World Club, pinatay ang mga miyembro ng Shadow Kill Group ko, hindi ka pababayaan ng North Garden King. Humakbang paarap si Manuel Bennett, ipinatong ang kanyang paa sa dibdib ng lalaking nasa katanghaliang gulang, huwag kang mag-alala, simula pa lamang ito. Sa lalong madaling panahon, tatapakan ko ang asong nagngangalang Nathaniel Lloyd, at ipapadala ko siya para salubungin ka. Hehe, hahaha. Humagalpak sa tawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at marahas na sinabing, bata, wala kang ideya kung gaano katikat ang pinagmulan ng North Garden King. Ginagalit mo ang hari ng mga gwardya sa Hilaga, mamamatay ka at ang mga taong nakapaligid sa iyo, walang makakapagligtas sa iyo. Pumutok. Bago pa siya matapos magsalita, agad na napadpad si Manuel Bennett, dahilan para bumagsak ang kanyang dibdib. Puff! Sa wakas, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay umubo ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay tuluyan siyang tumigil sa paghinga. Nakita ng lahat ng nakatayo sa pasukan ng eksenang ito, nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso, nanginginig. Narinig lang nila ang kalupitan ni Manuel Bennett, pero ngayon nila talaga ito nasaksihan. Sinipa ni Manuel Bennett ang bangkay ng lalaking nasa katanghaliang gulang, sabay sabing, Lily Teasdale, Barden Bard, Progna Bates, kayong tatlo ay maghanap at tingnan kung may iba pa sa club. Oo. Tumugon si Lily Teasdale at ang iba pa, at pagkatapos ay sumugod papasok sa clubhouse. Mga 10 minuto ang lumipas. Tumakbo sila palabas. Sabi ni Barden Bard, kapatid na Bennett, maingat naming hinanap, at wala nang natira. Napakabuti. Tumango si Manuel Bennett, at sumulyap sa kutsilyong tan na nasa kamay ni Lily Teasdale. Lily Teasdale, paano nabali ang kutsilyo mo? Makikita na ang duguan at kulay balat na kutsilyong tan sa kamay ni Lily Teasdale ay nasugatan na. Sabi ni Lily Teasdale, ang kutsilyo ko ay hindi isang mahalagang espada, kaya normal lang na mabasag ito. Sabi ni Manuel Bennett, ayos lang, tutulungan kitang makahanap ng magandang kutsilyo mamaya. Oo. Kabanata 634, Kabanata 634, kung hindi siya mamamatay, hindi matatahimik ang puso ko. Bandang 2:00 ng madaling araw. Kyoto. Villano. Siam, Zishan-Villa District. Sina Nie Changkong at Shelton Dormer ay umiinom ng alak sa bulwagan. Gayunpaman, ang mukha ni Nie Changkong ay labis na malungkot. Pinaikot ni Shelton Dormer ang kanyang baso ng alak at pumikit. Hindi ko inaasahan na ang batang si Manuel Bennett ay magiging ganito kalakas na kahit sina Lao Dong, Lao Pang, at Lao Guo ay namatay sa kanyang mga kamay. Mukhang kakaunti pa rin ang alam natin tungkol sa batang ito. Ang tunay niyang lakas ay maaaring mas komplikado kaysa sa inaakala natin. Humigop ng malakas si Nie Changkong ng alak at nagngalit. Kahit malakas ang batang ito ng mag-isa, marami akong mga amo sa ilalim ng aking pamumuno, at sa likod ko, maraming sinaunang sekta ng martial arts na maaasahan. Kung tatawag ako para sa digmaan, hindi mabilang na mga Panginoon ang magsisilbi sa akin. Dati, ayoko lang makialam sa mga walang kwentang langgam na yan, pero ngayon, gusto ko siyang makalaro ng maayos. Tumigil siya sandali. Malamig nang umisi si Nie Changkong, hindi pa katagalan, sinabi ng batang ito na bibigyan niya ako ng isang malaking regalo, at gusto kong makita kung anong uri ng regalo ang maibibigay niya sa akin. Sa sandaling ito, may tumawag sa mobile phone ni Nie Changkong. Kumunat ang noo ni Nie Changkong at saka kinuha ang telepono para sagutin ito. Nang masagot na nito ang telepono, isang nagmamadaling boses ang narinig. Hari ng nagbabantay sa Hilaga, may nangyari, isang malaking sakuna ang nangyari.
Anong klaseng malaking sakuna ang maaaring mangyari ng ganito kalalim ng gabi? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Nie Changkong. Nag-aalalang sumagot ang kanyang nasasakupan, hari ng gwardya sa Hilaga, isa itong tunay na sakuna. Hindi pa katagalan, ang base ng ating Shadow Kill Group sa River City, at ang ating mga base sa Star City, Percy City, Arthur City, at 7 iba pang lungsod ay pawang nalipol sa isang iglap. Bukod dito, ang mga miyembro ng Shadow Kill Group sa 8 pangunahing lugar ng River City ay napatay lahat. Ano? Pagkarinig sa ulat, tumayo ng diretsyo si Nie Changkong, durog ang kanyang baso ng alak sa kanyang kamay. Nagsasabi ka ba ng totoo? Umungol si Nie Changkong, ang kanyang gwapong mukha ay namumula sa galit. Nagmamadaling sinabi ng nasasakupan, hari ng gwardya sa Hilaga, totoo, totoo. Mukhang pinabagsak ng batang si Manuel Bennett at ng mga tauhan niya ang base sa River City. Ang 7 iba pang base ay pinabagsak lahat ni Rebecca Stone. Sus Mariosep. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Sa sobrang galit ni Nie Changkong ay binasag niya ang kanyang cellphone at sinipa pa ang mesa. Changkong, anong nangyayari? Tanong ni Shelton Dormer sa malalim na boses. Huminga ng malalim si Nie Changkong ng ilang beses, namumula ang kanyang mga mata, at paos ang kanyang boses. Lahat ng aming mga base ng Shadow Kill Group sa 8 lungsod sa Timog ay nalipol na. Ang batang si Manuel Bennett mismo ang nagpabagsak sa base ng River City. Pinabagsak ni Rebecca Stone, ang traidor, ang 8 iba pang base. Nasira ang mga taon ng ating pagpaplano. Paano nangyari ito? Biglang nagbago ang mukha ni Shelton Dormer, napakahusay ng pagtatago ng ating Shadow Kill Group nitong mga nakaraang taon, bakit bigla na lang silang nalipol sa isang gabi? Huminga ng malalim si Nie Changkong at mariing sinabi, Manuel Bennett, ito ba ang malaking Reg Along inihanda mo para sa akin? Aba, masarap talaga. Kumunot ang noo ni Shelton Dormer at sinabi sa malalim na boses, maaari kayang nalaman ng batang si Manuel Bennett ang tungkol sa mga base na ito. Pero paano niya nalaman? Mariin na kinuyam ni Nie Changkong ang kanyang mga kamao at galit na umungol, kahit paano pa man nalaman ng batang ito, talagang ginalit niya ako. Papatayin ko ang batang ito at lahat ng nakapaligid sa kanya. Kukunin ko lahat ng babae niya at gagawin ko silang alipin. Nandilim ang mukha ni Shelton Dormer, Changkong, huwag kang mag-alala. Kukontaken ko ang aming sekta at ang iba pang pangunahing sekta sa lalong madaling panahon. Titipunin ko ang lahat ng mga Panginoon at papatayin ang batang ito, papatayin lahat ng nakapaligid sa kanya. Mabuti. Tumango ng malakas si Nie Changkong, Tianxing, iiwan ko na ito sa iyo. Gusto ko nang mamatay ang batang ito, mas mabuti kung maaga. Kung hindi siya mamamatay, hindi ako magiging mapayapa. Naiintindihan ko. Same time na tumango si Shelton Dormer. Maagang maaga kinabukasan. Lungsod ng Ilog. Villa sa Divine River Garden Bulang. 8. Sina Manuel Bennett at ang ilan pang iba ay kumakain ng almusal. Iniulat sa balita sa TV ang sunog sa World Club kagabi. Gayunpaman, itinago na ni Nathaniel Lloyd ang bagay na ito, at sinabi lamang na ang sunog sa World Club ay isang aksidente, at, sa kabutihang palad, walang nasawi. Tungkol naman sa mga bisitang pumunta sa World Club kagabi, inangkin din nila na ang sunog ay resulta ng isang aksidente. Sumulyap si Julia Stewart sa TV at sinabing, napakapabaya, nakakahiya naman kung susunugan ng ganito ang isang mamahaling clubhouse. Path. Si Barden Bard, nakakainom lang ng gatas, ay direktang inispray ito. Sinama ng tingin ni Manuel Bennett, Lily Tisdale, at Prajna Bates ang lalaking ito. Barden, anong problema? Naguguluhan na tanong ni Julia Stewart. Kumaway si Barden, wala, aksidente lang akong nabulunan. Tumingin si Julia Stewart sa 4 na tao, kumunot ang kanyang mga kilay at nagtanong, may kinalaman ba ito sa inyo? Mariing umiling si Barden, hipag, lahat tayo ay mga mamamayang masunurin sa batas. Hindi natin gagawin ang mga bagay na tulad ng pagpatay at panununog. Ha! Lalong naghinala si Julia Stewart sa 4 na tao.
Nang magsasalita na sana si Manuel Bennett, biglang may tumawag sa cellphone niya. Kinuha ni Manuel Bennett ang telepono at nakitang si Nancy Maddox ang tumatawag. Hindi na siya masyadong nag-isip at sinagot na lang niya ito. Morris, bakit mo ako tinatawagan ng madaling araw, may problema ba? Nakangiting tanong ni Manuel Bennett. Ginoong Bennett, pumunta po kayo agad sa ospital at iligtas ang mga bata. Umalangaw-ngaw ang maluha-luhang boses ni Nancy Maddox. Nandilim ang mukha ni Manuel Bennett, alam niyang may malaking nangyari. Kung hindi sana siya umiiyak ng ganito kalungkot. Sabi niya, Morris, nasaan ka? Pupunta ako ngayon din, mag-usap tayo pagdating ko. Nasa Central Hospital ako. Sige, papunta na ako. Sumagot si Manuel Bennett at ibinaba ang telepono. Manuel, si Morris ba yung tumawag kanina lang? Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Julia Stewart. Tumayo si Manuel Bennett at sinabing, parang may malaking nangyari, pero hindi ko alam kung ano talaga iyon. Pupunta ako ngayon sa Central Hospital para malaman. Kuya Bennett, sasama ako sa iyo. Oo, sabay na tayo. Tumayo sina Barden, Lily Tisdale, at Prajna Bates. Sasama rin ako. Tumayo rin si Julia Stewart. Sabi ni Manuel Bennett, Julia, ayos lang kung sumama sa akin si Lily at ang iba pa, pumunta ka na sa kumpanya. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kung may mangyari. Aba, sige. Tumango si Julia Stewart. Pagkatapos, inakay ni Manuel Bennett si Lily Tisdale at ang dalawa papalabas ng villa, nagmaneho ng kotse mula sa garahe, at dumiretso sa Central Hospital. Mabilis ang kanilang takbo at nakarating sila sa Central Hospital makalipas ang halos kalahating oras. Pagdating ni Manuel Bennett at ng iba pa sa ospital, nakita nila si Nancy Maddox na naghihintay sa pasukan. Pagkatapos nilang iparada ang sasakyan ay nagmadali na silang pumunta roon. Pula ang mga mata ng babae, halatang kakatapos lang umiyak. Kuya Bennett, nandito ka na sa wakas. Nagmamadaling lumapit si Nancy Maddox, muling umaagos ang mga luha. Morris, huwag kang umiyak, sabihin mo sa akin, anong nangyari? Habang naglalakad papasok ng ospital si Manuel Bennett, nagtanong siya. Sumagot si Nancy Maddox, Kuya Bennett, kanina lang, ipinaayos ni Director Lee sa isang kumpanya ng konstruksyon ng welfare home, at isang bagong gusali ng dormitoryo ang itinayo. Natapos ito ilang araw na ang nakalipas, at lumipat na ang mga bata. Pero kaninang umaga, biglang gumuho ang bagong tayong gusali ng dormitoryo. Bagamat karamihan sa mga bata ay tumakbo palabas, marami sa kanila ang nasugatan at ngayon ay ginagamot sa emergency room. Kabanata 635, Kabanata 635, Magbayad ng mga kwenta. Paano nangyari ito? Nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, at nagtanong, paano biglang gumuho ang bagong tayong gusali ng dormitoryo? Umiling si Nancy Maddox, sabay sabing, Mr. Bennett, hindi ko po sigurado kung ano talaga ang nangyayari. Napangisi si Barden Bard, hindi ba malinaw? Malamang napangit lang ang konstruksyon ng dormitoryong itinayo nila. Ang mga kumpanya ng konstruksyon na ito ay naging napakawalang puso sa kanilang paghahangad ng pera, at nang ahas pa silang sumuko sa isang welfare home. Maaaring gumuho ang isang bagong tayong gusali, ito ay talagang nakakapangilabot. Malamig na liwanag ang sumili sa mga mata ni Manuel Bennett habang nagtatanong sa seryosong boses, Morris, anong kumpanya ng konstruksyon ang kinuha ni Director Lee? Sagot ni Nancy Maddox, kinuha ni Director Lee ang Prosperity Construction Group, ito ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa River City. Bagamat may ilang insidente na nangyari noon, sa pangkalahatan ay maganda pa rin ang kanilang reputasyon. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, Morris, hindi mo malalaman kung gaano kahirap ang gagawin ng mga taong ito para sa pera. Nagngingit-ngit si Nancy Maddox at sinabing, dapat parusahan ng mabigat ang Prosperity Construction na ito. Tumango ng malalim si Manuel Bennett. Nakakasuklam talaga na naglakas loob ang Prosperity Construction na magtipid sa proyekto ng pagtatayo ng welfare home. Bukod pa rito, kung maglalakas loob ang Prosperity Construction na gawin ito ng walang pakundangan,
tiyak na hindi ito magiging isa o dalawang beses lang. Di nagtagal, nakarating sina Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa pasukan ng emergency room sa ikalimang palapag. Para lamang makita si Ashley at ang ilang mga kawani mula sa welfare home na balisang naghihintay sa pasukan. Sinasamahan sila ni Dean Laird Tennant sa malapit. Ginoong Bennett, nandito ka na. Nang makitang dumating si Manuel Bennett, nagmadali sina Ashley at Laird Tennant upang salubungin siya. Agad na nagtanong si Manuel Bennett, Direktor Tanner, kumusta na ang mga bata? Sumagot si Laird Tennant, G. Bennett, hindi po gaanong nakapagpapatibay ang sitwasyon ng mga bata, nangangamba ako na baka malagay sa panganib ang buhay nila anumang oras. Sabi ni Manuel Bennett, papasukin mo ako para mailigtas ang mga bata. Sige, kung ikaw, Mr. Bennett, ang mag-aalaga sa kanila, tiyak na walang magiging problema. Paulit-ulit na tumatango si Laird Tennant. Paos na humagulgol si Ashley, Mr. Bennett, kailangan mong iligtas ang mga bata. Direktor Lee, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sandali siyang panyanitag ni Manuel Bennett, pagkatapos ay sinundan si Laird Tennant papasok sa emergency room. Medyo maluwag ang emergency room, dinisenyo para sa maraming sabay-sabay na pagsadyap. Sa sandaling ito, ginagamot ng mga doktor sa emergency room ang ilang mga bata. May dugo sa lahat ng dako ng mga batang ito, puno ng mga sugat ang kanilang mga katawan, nagtamo sila ng malubhang mga pinsala, at walang malay. Ang makakita sa eksenang ito. Walang tigil ang pag-aalsa ng galit ni Manuel Bennett. Gayunpaman, sinusubukan pa rin niyang pigilan ang kanyang galit, plano niyang iligtas muna ang mga bata, bago ayusin ang problema sa Prosperity Construction. Direktor Tanner, Dr. Bennett, bakit kayo nandito? Nagtatakang tanong ng isang doktor. Nagtanong si Laird Tennant, kumusta na ang kalagayan ng mga bata ngayon? Sumagot ang doktor, hindi maganda, hindi pa lumalagpas sa kritikal na yugto ang mga batang ito. Sumali si Manuel Bennett sa usapan, ako na ang papalit dito, matutulungan mo ako. Sige. Dahil nandito si Dr. Bennett, ligtas ang mga bata. Dr. Bennett, maaasahan ka na namin ngayon. Tuwang-tuwa ang mga doktor. Kung tungkol naman sa mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett, pareho silang taos-pusong kumbinsido at humahanga. Hindi nag-atubili si Manuel Bennett at sinimulang gamutin ang mga bata. Tinulungan ng mga doktor si Manuel Bennett. Para mailigtas ang mga bata sa lalong madaling panahon, gumamit si Manuel Bennett ng mga pambihirang pamamaraang medikal tulad ng Heavenly Road 9 Needles, Muscle Bone Changing Hand, Heaven and Earth Acupoint Hand, at marami pang iba. Sa sandaling ito, sa labas ng emergency room, sina Nancy Maddox, Ashley, at ang iba pa ay balisa, hindi alam ang nangyayari sa loob. Pagpapatibay loob ni Prajna Bates, Sister Maddox, Director Lee, huwag kayong mag-alala. Kung kasama si Mr. Bennett, magiging maayos din ang lahat. Tumango si Nancy Maddox, sige, kung nandyan si Mr. Bennett, tiyak na magiging maayos ang mga bata. Lumipas ang 1 minuto at 1 segundo. Isang buong oras na ang lumipas. Bumukas ang pinto ng resuscitation room. Lumabas sina Manuel Bennett at Laird Tennant. Ginoong Bennett, kumusta po? Ginoong Bennett, maayos na ba ang mga bata ngayon? Mabilis na tumakbo palapit sina Nancy Maddox at Ashley at ang iba pa. Bumuga ng hangin si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, maayos na ang mga bata ngayon. Sa oras na ito, maraming mga bata ang itinulak palabas. Ang mga batang dating nasa coma ay nagising na ngayon, at ang kanilang mga kondisyon sa pag-iisip ay bumuti ng malaki. Noon lamang nakahinga ng maluwag sina Nancy Maddox at Ashley, at ang iba pa. Salamat, Ginoong Bennett, salamat, Ginoong Bennett. Umagos ang mga luha sa mukha ni Ashley habang malapit na siyang lumuhad sa harap ni Manuel Bennett. Mabilis na tinulungan ni Manuel Bennett si Ashley na tumayo at sinabing, Direktor Lee, sarili nating mga tao po tayo, hindi na natin kailangan ng pasasalamat. Pagkatapos, sinabi ni Manuel Bennett kay Nancy Maddox, Morris, dito ka na lang tumira kasama si Direktor Lee at ang mga bata. Pupunta ako sa Prosperity Construction.
Tumango si Nancy Maddox at sinabing, Mr. Bennet, dapat mong parusahan ang mga kontrabidang iyon. Mabuti. Tumango si Manuel Bennett, saka umalis kasama sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Pagkalabas ng ospital, sumakay sina Manuel Bennett at ang iba pa sa kotse at dumiretso sa Prosperity Construction. Papunta na sa Prosperity Construction. Tinawagan ni Manuel Bennett sina Nathaniel Lloyd at Bill Sheehan upang ipaalam sa kanila ang sitwasyon at hiniling sa kanila na pumunta rito. Umabot ng mahigit 20 minuto ang biyahe, at nakarating sila sa pasukan ng gusali ng Prosperity Group. Matapos ay parada ang kotse sa pasukan, lumabas sina Manuel Bennett at ang iba pa sa kotse, seryoso ang mga mukha, at nagmamadaling patungo sa gusali. Sino ka? Tumigil ka. Ano ang gagawin mo? Walang makakapasok ng walang reserbasyon. Lumapit ang mga gwardya sa pasukan dala ang kanilang mga batuta. Lumayas ka. Sigaw ni Manuel Bennett, isang marahas na truchi ang sumabog mula sa kanyang katawan. Bam bam bam. Nagbuga ng dugo ang mga security guard at tumilapon sila, nabasag ang mga pintuang salamin at nawalan ng malay. Ang mga tao sa lobby sa unang palapag ay lahat natigilan, nanginginig, hindi alam ang nangyayari. Matapos patalsikan ang mga security guard, pumasok si Manuel Bennett at ang 3 pang iba sa lobby sa unang palapag. Nasaan ang amo mo? Tanong ni Manuel Bennett sa receptionist sa masiglang boses. Ang aming manager ay nasa opisina ng general manager sa ika-19 na palapag. Pabiro na sagot ng receptionist. Walang imik na inakay ni Manuel Bennett si Lily Tisdale at ang iba pa papunta sa elevator. Sa oras na ito, sa opisina ng pangkalahatang tagapamahala sa ika-19 na palapag. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang branded suit, may tiyan, at kalbo, ang nakaupo sa likod ng kanyang mesa, may sigarilyo sa kanyang bibig at bumubuga ng usok. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay si Bill Sharman, ang general manager ng Prosperity Construction. Isang sexing babaeng sekretarya ang nagpapamasahe sa kanya. Humiga si Bill Sharman sa kanyang upuan, mukhang kontento. Nag-uulat ang direktor ng kumpanya na si Boris Winslet tungkol sa insidente kaninang umaga sa Sunshine Welfare Institute. Sabi ni Boris Winslet, Bill, may insidente sa Sunshine Welfare Institute. Ilang bata ang ipinadala sa resuscitation room. Ano ang dapat nating gawin? Kumunot ang noo ni Bill Sharman, Direktor Winslet, ano ba talagang nangyayari? Bakit gumuho ang gusali ng dormitoryo ng Sunshine Welfare Institute noong araw na natapos ito? Ngumisi si Boris Winslet, Bill, hindi ba't sinabi mong walang alam ang matandang babae at maaari tayong makatipid sa mga materyales kung saan natin kaya? Sinunod ko lang ang mga tagubilin mo. Bumuga ng usok si Bill Sharman at sinabing, sabi ko nga, pero hindi naman kayo pwedeng samobra, di ba? Maaari itong malubhang makaapekto sa reputasyon ng aming kumpanya. Kahit gusto nating magtipid, dapat natin itong gawin ng tahimik. Maghintay ng 1 o 2 taon bago magkaroon ng anumang problema. Hindi naman iyon gaanong makakaapekto sa ating kumpanya. Kabanata 636, Kabanata 636, Perya ng mga kayamanan ng langit. Humagalpak ng tawa si Boris Winslet at sinabing, Oy, isa lang itong welfare home. Ang kailangan lang nating gawin ay maghanap ng mga koneksyon para masugpo ang bagay na ito. Tumango si Bill Sharman at sinabing, dapat tayong maging mas maingat sa hinaharap at huwag lumabis. Tama si Ginoong Sharman. Paulit-ulit na tumango si Boris Winslet. Kumaway si Bill Sharman at sinabing, sige na. Tandaan mo, kahit anong paraan ang gamitin mo, hindi mo talaga maaaring hayaang manggulo ang mga tao mula sa Sunshine Welfare Institute. Naiintindihan ko. Tumango si Boris Winslet at tumalikod na para umalis. Pero pagkarating niya sa pinto, kasabay ng isang malakas na kalabog, ang pinto ng opisina ay sinipa pabukas, na ikinatumba ni Boris Winslet sa isang sigaw. Nagulat sina Bill Sharman at ang babaeng sekretarya. Sino ang nandyan? Umungol sa galit si Bill Sharman. Bago pa man maubos ang kanyang mga salita,
Pumasok si Manuel Bennett, kasama si Lily Tisdale at dalawa pang iba. Nang makita si Manuel Bennett, nagulat si Bill Sharman at sinalubong ito ng may ngiti sa mukha. Mr. Bennett, ikaw pala ang nandito. Alam niya ang reputasyon ni Manuel Bennett. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit siya nandito. Walang imik na sinipa ni Manuel Bennett si Bill Sharman sa tiyan. Aray! Napasigaw sa sakit si Bill Sharman, lumipad palabas, at bumangga sa pader bago dumulas pababa. Dumura siya ng katas ng tiyan at masakit na sinabi, Mr. Bennett, anong ginagawa mo? Sa tingin ko ay hindi kita nasaktan, di ba? Hinawakan ni Manuel Bennett ang natitirang buhok niya at itinaas. Malamig na nagtanong, nasa ilalim ba ng iyong pangangasiwa ang proyekto ng Sunshine Welfare Institute? Oo. Oo. Tumango si Bill Sharman na nagtataka. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa puso niya. Paano nauugnay ang lalaking ito sa Sunshine Welfare Institute? Bigla niyang naalala kamakailan lang noong ipinagtanggol ni Manuel Bennett ang Sunshine Welfare Institute at winasak ang Charity Foundation. Sumpaman. Ang gulo ngayon. Matigas na tanong ni Manuel Bennett, alam mo ba na gumuho ang gusali ng dormitoryo na itinayo ng kumpanya ninyo para sa Sunshine Welfare Institute at nakasugat ng mga batang nasa welfare home? Napalunok si Bill Sharman at sinabing, narinig ko lang. Mr. Bennett, hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito. Malapit ko nang malutas ang bagay na ito. Talaga. Malamig ang mga mata ni Manuel Bennett, kung gayon bakit ngayon ko lang narinig na sinabi mong gusto mong pigilan ang bagay na ito, at kahit anong paraan ang gamitin mo, gusto mong pigilan ang mga tao mula sa Sunshine Welfare Institute sa paggawa ng gulo. Natarante si Bill Sharman at umiling, Mr. Bennett, mali siguro ang narinig mo. Sinabi ko na gusto kong humingi ng tawad sa Sunshine Welfare Institute at panagutan ang bagay na ito. Nagsisinungaling ka pa rin. Umungol sa galit si Manuel Bennett at sinipa ang kanang binti ni Bill Sharman. Sa isang mabilis na pag-irap, nabali ang kanang binti ni Bill Sharman. Nako! Napasigaw sa sakit si Bill Sharman, nakahiga sa lupa, basang-basa sa malamig na pawis. Napaluhod sa lupa ang babaeng sekretarya sa takot, hawak ang kanyang ulo at sumisigaw. Tumingin si Manuel Bennett kay Bill Sharman at galit na sinabi, kayong mga sakam na walang hiya, manggahas kayong suklian ang mga pasilidad ng welfare home para kumita, halos mapatay ninyo ang ilang mga bata mula sa Sunshine Welfare Institute. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nagiging ganito kadilim ang puso ng mga tao. Sa tingin ko ay madalas mo nang nagawa ang ganitong bagay, di ba? Marami ka na bang napinsalang tao? Hindi. Ito ang unang beses. Pinagdikit ni Bill Sharman ang kanyang mga ngipin upang matiis ang sakit at nanginginig na sumagot. Unang beses. Sa tingin mo maniniwala ako? Mukhang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Umungol sa galit si Manuel Bennett at itinaas ang kanyang kanang paa, nabali ang kabilang binti ni Bill Sharman. Napasigaw sa sakit si Bill Sharman, halos himatayan. Ginoong Sharman, narito ako para iligtas ka. Sa sandaling iyon, gumapang si Boris Winslet palapit, kumuha ng ashtray, at sumugod patungo kay Manuel Bennett. Pero, nang malapit na si Boris Winslet, diretsong iwinaksi ni Lily Tisdale ang kanyang tan na kutsilyo. Oy! Sus Mariosep! Kumislap at naglaho ang malamig na kislap ng talam. Ang kanang braso ni Boris Winslet, na siyang may hawak ng ashtray, ay agad na naputol. Napasigaw sa sakit si Boris Winslet. Sinipa siya ni Lily Tisdale, na nagpalipad sa kanya palabas. May narinig akong mahinang tunog ng boom. Malakas na bumangga si Boris Winslet sa pader, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, at siya ay nawalan ng malay. Malamig na tiningnan ni Manuel Bennett si Bill Sharman at sinabing, sa simula, gusto kitang patayin ng direkta, pero naisip kong napakadali lang nito para sa iyo. Kaya, napagdesisyonan kong pilayin ang mga paa at kamay mo at hayaan kang gugulin ang susunod mong buhay sa pagbabayad ng iyong mga kasalanan sa bilangguan. Nako! Huwag! Huwag naman sana. Umiling si Bill Sharman at nagngalit ang ngipin, Mr. Bennett, galing ako sa Jordan family, isang napakagandang pamilya.
Kyoto. Ang Prosperity Construction na ito ay industriya rin ng Jordan family, hindi mo ako maaaring hawakan. Ngumisi si Manuel Bennett, wala nga akong pakialam sa maharlikang pamilya ng Kyoto, kaya bakit ako matatakot sa pamilyang Jordan? Habang nagsasalita siya, 2 beses pang itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang binti, na nabali ang magkabilang braso ni Bill Sharman. Napaupo si Bill Sharman sa sahig sa sakit, nanginginig ang buong katawan, hindi makahinga sa sobrang sakit. Kasabay nito, may narinig na mga yabag sa labas. Nagmamadaling pumasok sina Nathaniel Lloyd at Bill Sheehan. Nagulat silang dalawa nang makita ang eksena sa harap nila. Gayunpaman, dahil alam nila ang mga pamamaraan ni Manuel Bennett, nadama nilang inaasahan na iyon. Pumalakpak si Manuel Bennett at sinabing, sige, naayos ko na ang problema ko, bahala ka na sa iba. Tiyak na maraming ilegal na bagay ang ginawa ng Prosperity Construction na ito. Dapat mo itong imbestigahan ng mabuti. At saka, kahit gaano karaming pera ang niloko nila sa mga tao, siguraduhin mong ibabalik nila ito ng maraming beses. Tumango si Nathaniel Lloyd, huwag kang mag-alala, Kuya Bennett, iimbestigahan namin ito ng mabuti. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay umalis ng opisina kasama si Lily Tisdale at ang iba pa. Habang palabas sila ng gusali, tumangala si Manuel Bennett sa langit sa malayo nang hindi umiimik ng matagal. Bumantong hininga si Barden Bard at sinabing, sa mundong ito, ang mga nalilito at ang mga nakakalito, kailan kaya sila matatapos? Marahang bumantong hininga si Lily Tisdale, kung saan may liwanag sa mundong ito, naroon ang kadiliman. Ang magagawa lang natin ay panatilihin ang natitirang liwanag gamit ang sarili nating lakas. Nagngingit-ngit si Manuel Bennett, dahil may pusong body at kutsilyo sa kamay ko, wala akong patatawarin kahit isa sa masasamang taong ito. Gaano man kadilim ang mundong ito, gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya para malampasan ang kadiliman. Kapatid na Bennett, lagi kitang susundan. Kuya, kahit ano pa ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kuya, ako rin. Sigaw ni Lily Tisdale at ng iba pa, determinado ang kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Manuel Bennett, kinuha ang kanyang mobile phone, at tinawagan sina Nancy Maddox at Julia Stewart para sabihin sa kanila na naayos na ang lahat at hiniling sa kanila na huwag mag-alala. Pagkatapos ng tawag sa telepono, paalis na sana si Manuel Bennett kasama si Lily Tisdale nang biglang may tumawag sa kanyang mobile phone. Kinuha niya ang telepono at nakitang galing ito kay Sarah Warren, ang pinuno ng Arthur City Martial Alliance. Kaya sinagot niya ang tawag. Ginoong Bennett, matagal na panahon na ang nakalipas. Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Umalangaw-ngaw ang malakas na tawa ni Sarah Warren. Ayos lang ako. Sumagot si Manuel Bennett, saka nagtanong, Pinuno Ward, may sasabihin ka ba sa akin sa pagtawag mo sa akin? Sumagot si Sarah Warren, Mr. Bennett, hindi ba't hiniling mo sa amin na tulungan kang makahanap ng mga materyales na panggamot? Bueno, mamayang gabi ay magho-host kami ng isang Heavenly Treasures Trade Fair. Kaya, nais ko kayong imbitahan na sumali sa trade fair na ito. Ano ang Heavenly Treasures Trade Fair? Naguguluhang tanong ni Manuel Bennett. Kabanata 637, Kabanata 637, hindi isang ordinaryong tao. Sabi ni Elder Warren, ang Heavenly Treasures Trade Fair, ay isang taunang kaganapan na ginaganap sa ating mundo ng martial arts. Sa bawat pagkakataon, maraming martial artist ang pumupunta at nakikilahok, dala ang kanilang mahahalagang armas, mga materyales na panggamot, mga elixir, at iba pang bihirang kayamanan para sa kalakalan. Maaari mo ring subukan ang iyong swerte at marahil ay mahanap ang mga materyales na panggamot na kailangan mo. Mukhang interesante ang trade fair na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Manuel Bennett at sinabing, sige, susubukan ko at titingnan ko kung mahahanap ko ang gusto ko. Ginoong Bennett, kailan ka darating? Pupunta ako ngayon din. Sige, hihintayin kita sa airport. Pagkatapos ibaba ang telepono. Nagtatakang nagtanong si Manuel Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, narinig niyo na ba ang tungkol sa Heavenly Treasures Trade Fair?
Siyempre naman. Tumango si Barden Bard at sinabing, may mga taong nagdadala ng magagandang bagay para sa kalakalan. Maraming iba't ibang uri ng mga produkto. Ang ganitong uri ng trade fair ay ginaganap 2 beses sa isang taon, minsan sa unang kalahati at minsan sa ikalawang kalahati. Sinabi rin ni Lily Tisdale, narinig ko na ang tungkol sa trade fair na ito, pero hindi pa ako nakadalo. Kumurap si Prajna Bates ng kanyang mabibilog na mga mata, hindi alam kung ano ang pinag-uusapan ni Manuel Bennett at ng kanyang mga kasama, ngunit natagpuan niya itong lubhang interesante. Sabi ni Manuel Bennett, nabanggit ni Leader Ward na magkakaroon ng Heavenly Treasures Trade Fair, nagaganapin sa Arthur City mamayang gabi, at gusto niyang sumama ako sa kanya. Gusto kong pumunta at tingnan kung mayroon silang mga materyales na panggamot na kailangan ko. Gusto niyo bang sumama? Sige, syempre pupunta tayo. Tumawa si Barden Bard at sinabing, hindi pa ako nakadalo sa ganitong uri ng trade fair. Magandang pagkakataon ito para mapalawak ang aking kaalaman. Sabi ni Lily Tisdale, titingnan ko kung makakahanap ako ng magandang kutsilyo. Gusto ko ring pumunta. Gusto ko ring pumunta. Itinaas ni Prajna Bates ang kanyang kamay. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, kung gayon, sabay-sabay na tayong pumunta. Dahil doon, tinawagan ni Manuel Bennett si Sonny Tolkien at hiniling dito na pumunta at tumulong sa paglipat ng kotse. Maya-maya, dumating si Sonny Tolkien sakay ng taxi. Katulong na Tolkien. Ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Kuya Bennett. Lumapit si Sonny Tolkien ng nakangiti. Iniabot ni Manuel Bennett ang mga susi kay Sonny Tolkien at sinabing, Assistant Tolkien, pasensya na sa abala, pero pakibalik na lang po ang kotse. Kailangan namin ni Lily Tisdale na pumunta sa Arthur City para sa ilang bagay. Sabihin ninyo kay Light Eyebrow para sa akin. Walang magawang sinabi ni Sonny Tolkien, Kuya Bennett, sabi ni Pangulong Stewart ay isang biyaya para sa iyo ang manatili sa kumpanya ng 2 o 3 araw sa isang buwan. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett na may mapait na ngiti, ayokong magpaligoy-ligoy lang, pero hindi mapigilan ng mga tao kapag nasa secular na mundo sila. Tumango si Sonny Tolkien at sinabing, Kuya Bennett, alam kong abala ka sa mahahalagang bagay, pero kailangan mo pa ring alagaan ang pamilya mo. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Manuel Bennett. Sabi ni Sonny Tolkien, Kuya Bennett, ihahatid ko na ba kayo sa paliparan? Hindi na kailangan. Sige na, tuloy na ang trabaho mo. Magta-taxi na lang tayo. Kumaway si Manuel Bennett at saka inakay sina Lily Tisdale at ang iba pa para sumakay ng taxi sa gilid ng kalsada, diretso sa River City Airport. Papuntang River City, si Manuel Bennett ang nagpabook ng 4 na pinakamaagang tiket papuntang Arthur City. Pagdating sa paliparan, naghintay sandali sina Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama sa waiting hall, pagkatapos ay sumakay sa eroplano patungong Arthur City. Pagdating ni Manuel Bennett at ng iba pa sa Arthur City, lampas 5:00 na ng hapon. Ginoong Bennett. Nang makita si Manuel Bennett na papalabas ng labasan, si Elder Warren, na kanina pa naghihintay sa pasilyo, ay sabik na lumapit ng nakangiti. Sabi ni Manuel Bennett, pasensya na sa paghihintay mo, Pinuno Ward. Kaka-rating ko lang kanina, kaya hindi ako naghintay ng matagal. Ikinumpas ni Elder Warren ang kanyang kamay ng nakangiti at sinabing, Mr. Bennett, nakapag-book na ako ng pribadong kwarto para sa atin. Maghapunan muna tayo, at pagkatapos ng hapunan, maaari tayong dumalo sa Heavenly Treasures Trade Fair. Nagtanong si Manuel Bennett, Leader Ward, saan ginaganap ang Heavenly Treasures Trade Fair na ito? Sabi ni Elder Warren, G. Bennett, sa totoo lang, ang lokasyon ng trade fair na ito ay nag-iiba-iba bawat taon. Minsan ay ginaganap ito sa isang hotel. Minsan naman, ginaganap ito sa mga sikat na bundok at ilog. Sa pagkakataong ito, ginaganap ito sa isang luxury cruise ship. Sus Mariosep. Sa cruise ship ba nila ito gaganapin? Napanganga si Barden at sinabing, mukhang interesante iyan. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, sige, kumain na tayo ng hapunan at pagkatapos ay umalis na. Pagkatapos umalis ng paliparan.
Nagpunta sina Bennett at ang iba pa sa isang mamahaling restoran na Tsino sa Arthur City para sa hapunan. Nang matapos silang kumain, 8:00 na ng gabi. Pagkalabas ng restoran, nagmaneho si Bennett at ang kanyang mga kaibigan papunta sa Treasure Mountain Port. Pagbaba nila ng kotse, tumingala si Bennett. Nakita niya ang isang napakalaki at marangyang barkong pang-cruise na nakadaong sa pantalan. Maliwanag ang ilaw sa cruise ship. Marami ng tao ang sumasakay. Ang ilan sa mga taong sumakay ay nakasuot ng mga modernong damit, habang ang iba ay nakasuot ng mas klasikong kasuotan. Bukod pa riyan, marami sa kanila ang may dalang mga armas. Matapos sandaling madama ang kanilang paligid, napagtanto ni Bennett na karamihan sa mga taong sumasakay sa barko ay mga martial artist. Gayunpaman, ang kanilang mga aura at antas ng cultivation ay lubhang nag-iiba. Sumenyas si Sarah Warren at sinabing, "Mr. Bennett, sumakay na rin tayo sa barko." "Sige." Tumango si Bennett at sumunod kay Elder Warren patungo sa daungan. "Hoy, nandito na si Sect Leader Warren." "Magandang gabi, pinuno ng Sekta Warren." "Haha, pinuno ng Sekta Warren, nandito ka rin ba para maghanap ng kayamanan?" Sa daan, maraming tao ang bumati kay Elder Warren. Tumawa si Elder Warren at ikinuyom ang kanyang mga kamao bilang tugon sa lahat. Ang mga bumati kay Elder Warren ay mausisaring tumingin kina Manuel Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Tutal, ang apat ay mga hindi pamilyar na mukha na ngayon lang nila nakita. Ang mas ikinagulat nila ay nalaman nilang magalang si Elder Warren kay Manuel Bennett. Sino ang batang iyon? Bakit ganoon na lang ang respeto sa kanya ni Sect Leader Warren? Dahil magalang ang pakikitungo sa kanya ni Sect Leader Warren, tiyak na kakaiba ang batang iyon. Sabagay, parang nakita ko na ang batang yan dati. Nag-uusap ang lahat sa isa't isa. Maya-maya, sumakay si Bennett at ang kanyang mga kaibigan sa barko at dumating sa kubyerta. "Sect Leader Warren, saan pupunta ang cruise ship mamaya?" tanong ni Bennett. Sumagot si Elder Warren, "Mamaya, ang barko ay maglalayag patungong karagatan. Tutal, ang mga kaganapang tulad ng trade fair na ito ay ginaganap ng pribado at hindi maaaring maging masyadong bongga." "Nakikita ko." Tumango si Bennett. Sa susunod na panahon, nagkwentuhan sina Bennett at ang kanyang mga kaibigan habang naghihintay na umalis ang barko. Sa sandaling ito, isang kaguluhan ang nagmula sa isang malayong lugar. Nandito na sina Sect Leader Lee at Sect Leader Chilton. "Magandang gabi, pinuno ng sekta na si Lee at pinuno ng sekta na si Chilton." Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang babaeng nasa katanghaliang gulang, na nangunguna sa isang malaking grupo ng mga tao, ang sumakay sa barko. Ngumiti silang dalawa at binati ang lahat gamit ang isang nakakuyom na kamao. Gayunpaman, nang makita nila si Elder Warren, naglakad sila palapit sa kanya. "Ah, hindi ba't si Elder Warren iyan? Nandito ka rin." "Elder Warren, nabalitaan kong nagrebelde ang vice-leader ninyo kamakailan lang. Sa halip na asikasuhin ang mga bagay-bagay tungkol sa sekta ninyo, bakit kayo narito para makisali sa kasiyahan?" May mapang-uyam na ngiti sa kanilang mga mukha, halatang hindi magkasundo si Elder Warren. Kumunot ang noo ni Elder Warren at sinabing, "Kung kaya ninyong dalawa na sumama, bakit ako hindi? At anong kinalaman ng pagpunta ko rito sa inyong dalawa?" Bahagyang tumawa ang babaeng nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Elder Warren, napakalaki ng puso mo. Sa dami ng nangyaring malaking insidente sa Arthur City Martial Alliance, may mood ka pa rin bang magsaya rito? Hindi nakakapagtaka na pinagtaksilan ka ni Rudolph Lloyd. Ang pagkakaroon ng isang pinuno ng sekta na tulad mo ay tunay na isang kasawian." Kabanata 638, Kabanata 638, Sino ang mahiwagang figure? Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang, Elder Warren, kung sana ay nagtagumpay si Rudolph Lloyd sa paghihimagsik. Malamang na mas maganda ang pag-unlad ng Arthur City Martial Alliance ninyo kaysa ngayon. Hahaha. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga taong kasama ng lalaking at babaeng nasa katanghaliang gulang ay humagalpak ng tawa.
Bahagyang kumunat ang noo ni Manuel Bennett, Leader Ward, sino ba talaga ang dalawang malaswang taong ito? Nang marinig ito, agad na nanlamig ang mga mukha ng lalaking at babaeng nasa katanghaliang gulang. Tumigil sa pagtawa ang mga nasa likuran nila, at nakatingin kay Manuel Bennett ng may puot. Parang lawi na nakatitig ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Manuel Bennett, malamig na sinasabi, "Bata, may karapatan ka bang magsalita rito? At nang ahas ka pang akusahan kami ng pagsasabi ng kalokohan. Kilala mo ba kung sino kami?" Mayabang na sinabi ng babaeng nasa katanghaliang gulang, "Bata, kung alam mo lang ang pagkakakilanlan namin, siguradong magugulat ka." Ah! Bahagyang tumawa si Manuel Bennett, "Sige, sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga pagkakakilanlan mo at tingnan mo kung magugulantang mo ako." Tiningnan din nina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ang dalawa ng may interes. Malakas na bulalas ng babaeng nasa katanghaliang gulang, "Bata, makinig kang mabuti. Ako si Doris Chilton, ang pinuno ng Sioux City Martial League. Ang lalaking ito ay si Natasha Lee, ang pinuno ng Golden Palace Martial League." Matapos marinig ang pagpapakilala, pumalakpak si Manuel Bennett at nakangiting sinabi, "Kaya naman, kahanga-hanga ang presensya ng mga pinuno ng Sioux City Martial League at Golden Palace Martial League." Bagamat sinabi ito ni Manuel Bennett, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Halos matawa ng malakas sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. Kung alam ng dalawang ito na dating uminom ng alak si Manuel Bennett at itinuring na kapatid si General Alliance Master Reginald Weston, ano kaya ang iisipin nila? Nang makita ang ngiti sa mga labi ni Manuel Bennett, nakaramdam ng kalungkutan sina Natasha Lee at Doris Chilton. Tumingin si Doris Chilton kay Sarah Warren at sinabing, "Elder Warren, wala talagang magandang asal ang disipulo mo. Hindi lang niya kami hindi yumuko at binati, kundi nang ahas pa siyang kutsain kami gamit ang kanyang mga salita. Ganito ba ang paraan mo ng pagtuturo sa mga disipulo mo?" Same time na sinabi ni Sarah Warren, "Hindi ko disipulo ang lalaking ito. Sa halip, siya ang aking pinakarespetadong kaibigan." Napangisi si Natasha Lee, ang mga ibong magkakapareho ang balahibo ay sama-samang nagkukumpulan. Noon lang. Mas marami pang mga bulalas mula sa malayo. Hindi ba't si Elder Hopperton iyan? Dumating talaga siya. Isang malaking karangalan ang pagdalo ni Elder Hopperton sa trade fair na ito. Elder Hopperton, anong magagandang bagay ang dadalhin mo para ipagpalit ngayon? Please remember me if you have any good thing. Maalala mo naman ako kung mayroon kang magandang bagay. Naririnig ang boses. Tumangala si Manuel Bennett. Nakita niya ang isang matandang taoista na nakasuot ng abuhing damit, payat ang pangangatawan, may hawak na pamalo, at may dalang espada sa likod, nagmumukhang mayabang habang sumasakay sa barko. Magalang siyang binati ng mga tao sa barko, ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti. Ang matandang taoistang ito ay si Nicholas Lester. Tuwang-tuwa si Doris Chilton na nagsabi, "Pati si Elder Hopperton ay dumating na. Tara na at batiin natin siya agad." Tumango rin si Natasha Lee at sinabing, ang paglapit kay Elder Hopperton ay hindi makakasama sa atin." Sumulyap si Doris Chilton kay Sarah Warren at sinabing, "Elder Warren, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Matagal na naming kilala ng kuya ko si Elder Hopperton. Hindi ka ba naiinggit? Natatakot ako na wala ka man lang pagkakataong makausap siya, di ba?" Ha. Kasabay ng kanilang mapangutsyang tawanan, mabilis na lumapit ang dalawa. Nang makalapit, malalim silang yumuko kay Nicholas Lester, ang kanilang mga mukha ay puno ng nakakaakit na mga ngiti. Ang pinuno ng Sioux City Martial League na si Doris Chilton ay nagbibigay ng kanyang paggalang kay Elder Hopperton. Nagbibigay-pugay ang pinuno ng Golden Palace Martial League na si Natasha Lee kay Chief Lee. Bahagyang napakunot ang noo ni Nicholas Lester, "Kilala ba kita?" Natawa si Doris Chilton, "Napaka makakalimutan talaga ni Elder Hopperton. Noong nakaraang taon sa isang trading event, nakipagtransaksyon kami ni Kuya Lee sa iyo. Sa kaganapan ng pangangalakal noong nakaraang taon.
Nag-isip sandali si Nicholas Lester, saka naalala, may ganoong pangyayari nga pala. Sa sandaling ito, napansin ni Bard ang pagdating ni Nicholas Lester, gulat na bulalas niya, bakit nandito rin ang matandang ito? Matandang lalaki. Nagbago ang mukha ni Sarah Warren, at mabilis niyang sinabi, Master Bard, dapat kang mag-ingat sa iyong sinasabi. Ang lalaking ito ay nasa ika-18 pwesto sa Heaven Rankings, si Shwaring Cloud Hermit, Nicholas Lester, napakatakot. Bukod dito, sinasabing kamakailan lamang ay nagkaroon ng pagkakataon si Elder Hopperton para sa isang tagumpay sa paglilinang. Ang kanyang lakas ay lalong lumakas. Kung maririnig ka ng Elder, maaari itong humantong sa malubhang kahihinatnan. Gayunpaman, hindi pa tapos magsalita si Sarah Warren. Sumigaw si Manuel Bennett kay Nicholas Lester, matanda ka na, bilasan mo at pumunta ka rito. Matanda na. Namutla ang mukha ni Sarah Warren, Mr. Bennett, hindi mo dapat sinasabi yan. Maaasar ka lang sa kanya. Sa sandaling ito, maraming tao sa barko ang natigilan din. Sino ba itong batang ito? Ang galing-galing ng mga taong gumagawa ng ganito kasama si Hopperton. May isang taong hindi gumalang kay Elder Hopperton dati at agad na pinatay. Hinahanap ng batang ito ang kamatayan. Umiling ang lahat, iniisip na naghahanap lang ng gulo si Manuel Bennett. Lalong na sina Natasha Lee at Doris Chilton. Kahit sila ay kailangang magbigay-pugay sa ekspertong ito. Pero nang ahas ang batang ito na tawagin si Elder Hopperton na matanda. Sabi ni Natasha Lee, Elder Hopperton, isa lang yang batang yan na walang alam sa kung ano ang makakabuti para sa kanya. Pakiusap, payapain mo ang galit mo. Sabi ni Doris Chilton, Elder Hopperton, ang lakas ng loob ng batang iyon na hindi ka nirerespeto, dapat siyang turuan ng leksyon. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Nicholas Lester at iniunat ang kanyang leeg, tumingin sa paligid. Pagkakita pa lang niya kay Manuel Bennett na kumakawi sa kanya, agad na nagbago ang mukha ni Nicholas Lester at nagpakita ng matinding pagkagulat. Mr. Bennett, parang nagkamali ako ng dinig. Hindi ako makapaniwala na ikaw talaga yan. Punong-puno ng ngiti ang mukha ni Nicholas Lester, sabik na naglalakad patungo kay Manuel Bennett, wala ang marangal na ugali niya kanina lang. Pagdating kay Manuel Bennett, yumuko ng malalim si Nicholas Lester sa kanya, na nagpapakita ng matinding paggalang. Magbigay-pugay kay G. Bennett. Sa isang iglap. Nawalan ng malay ang lahat ng nasa barko, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Nako, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Elder Hopperton ba ay nagpapakita ng labis na paggalang sa batang ito na parang isang alipin na nakikita ang kanyang Panginoon. Ang leader ng Marshall Alliance ay nagpapakita ng labis na respeto sa batang ito, at ngayon si Elder Hopperton din. Sino ba naman itong batang ito? Nagbubulungan ang lahat sa gulat, sinusuri si Manuel Bennett. Namutla si Doris Chilton sa hindi makapaniwala, kilala talaga ni Nicholas Lester ang batang iyon. At ganoon na lang ang respetong ipinapakita niya rito. Anong nangyayari? Kumunat din ang noo ni Natasha Lee. Gulong-gulo ang puso niya. Walang pakialam si Nicholas Lester sa mga tingin ng mga tao. Ngumisi siya at sinabing, Mr. Bennett, bakit ka rin dumadalo sa trading event na ito? Nabalitaan kong maraming magagandang bagay sa kaganapang ito, kaya pumunta ako rito para subukan ang aking swerte at tingnan kung makakahanap ako ng mga materyales na panggamot na kailangan ko. Sagot ni Manuel Bennett, saka nagtanong, matanda ka na, bakit ka rin nandito? Ngumisi si Nicholas Lester, nandito rin ako para tulungan kang makahanap ng mga materyales na panggamot. Ngumiti si Manuel Bennett, matanda na ako, pinahahalagahan ko ang tulong mo. Kabanata 639, Kabanata 639, Pagtitipon ng mga bayani. Ngumiti si G. Nicholas Lester at sinabing, isang karangalan para sa akin ang maglingkod sa iyo, G. Bennett. Tumango si Bennett at sinabing, kapag nakapagpino ako ng mas magagandang elixir, bibigyan kita ng ilan pa. Nagulat si Nicholas Lester at muling yumuko, salamat, Mr. Bennett. Nasaksihan ang eksenang ito.
Lahat ng taong naruroon ay natigilan na parang mga manok na gawa sa kahoy at natulala. Ang laging mayabang na si Nicholas Lester ay yumuyuko na ngayon sa harap ng isang batang palabiro, at gumagamit pa ng mga paggalang para sa bata. Hindi talaga ito kayang isipin. Si Sarah Warren, na nakatayo malapit doon, ay natigilan din, akala niya'y mali ang nakita niya. Nakangiting ipinakilala ni Bennett, Elder Hopperton, ito si Sarah Warren, ang pinuno ng alliance ng Arthur City Martial Alliance, at kaibigan ko rin. Mas marami pa kayong makakasalamuha sa hinaharap. Tumango si Nicholas Lester, dahil kaibigan ni Mr. Bennett ang pinuno ng alliance na si Warren, kaibigan ko rin siya. Leader Warren, huwag kang mag-atubiling sabihin ang anumang kailangan mo sa hinaharap. Tumango si Sarah Warren ng may pananabik, salamat sa paghanga mo sa akin, Elder Hopperton. Hindi kalayuan, sina Natasha Lee at Doris Chilton ay lubos na naiinggit at nagseselos. Sinubukan nilang makalapit kay Nicholas Lester, ngunit hindi na lang niya sila pinansin. Gayunpaman, dahil lamang sa kilala ni Sarah Warren ang batang iyon, madali niyang nakilala si Nicholas Lester. Parang isang sampal sa mukha, na nagpapaisip sa kanila na sana'y makapagtago sila sa isang siwang ng lupa. Haha, pinuno ng sekta na si Chaplain, pinunong Whale, Master Lloyd, pinuno ng sekta na si West, Pavilion Master Winslet, pinunong Lee, Sect Master McKenna, hindi ko inaasahan na darating kayong lahat. Nandito na lahat ng pinuno ng sekta, mukhang magiging masigla ang trade fair ngayong gabi. Sa sandaling ito, may isa na namang kaguluhan sa karamihan. Tumangala sina Bennett at ang iba pa at nakita ang isa pang malaking grupo ng mga tao na sumasakay sa barko. Naglalakad sa unahan ng 7 nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae, bawat isa ay may dalang iba't ibang armas at may pambihirang ugali. Ang 7 taong ito ang mga pinuno ng 7 pangunahing sekta, Spread Moon Sect, Dragon God Sect, Primordial Chaos Sect, Giant Sword Sect, Hidden Dragon Pavilion, Burning Flame Cult, at Wind Thunder Sect. Sila ay sina Ivy Chaplain, Christopher Whale, Jeremy Lesser, Bill West, Christopher Winslet, Peter Lee, at Donald McKenna. Lumiwanag ang mukha ni Doris Chilton, kaya pala dumating na si Sect Leader Chaplain at ang iba pa, tara na at batiin natin sila. Sige. Tumango si Natasha Lee at sumunod kay Doris Chilton. Pinuno ng sekta na si Chaplain, pinuno Whale, kami ay. Gayunpaman, bago pa man sila matapos magsalita. Diretso silang nilagpasan ng 7 tao, kasama na si Ivy Chaplain, at naglakad papunta kay Bennett. Nakita na nila si Bennett noong sumakay sila sa barko. Sa ilalim ng tingin ng lahat ng naroon, ang 7 tao ay yumuko ng malalim kay Bennett. Pagbati, Ginoong Bennett. Sa isang iglap. Natahimik muli ang eksena. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat sa kanilang nasaksihan, parang nanigas ang hangin. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling sumiklab ang eksena. Ano ba yan, sino ba tong batang to? Hindi lang si Elder Hopperton ang kilala niya, pati si Sect Leader Chaplain at ang iba pa kilala niya. Ang mahalaga ay sina Elder Hopperton at Sect Leader Chaplain, at ang iba pa, ay lubos na magalang sa batang ito. Kailan pa nagkaroon ng ganito kabata at maimpluwensyang tao ang ating mundo ng martial arts? Walang humpay na nagdadaldala ng mga tao, habang nakatingin kay Bennett gamit ang iba't ibang mga mata. Galit na galit si Doris Chilton, ano? Anong nangyayari? Bakit kilala ng batang ito lahat ng gusto nating mapalapitan? Pumangit din ang mukha ni Natasha Lee, napakapambihira talaga ng batang ito. Nang makitang dumating na rin si Ivy Chaplain at ang iba pa. Nagulat din si Manuel Bennett, pinuno ng sekta Chaplain, bakit kayo naparito rin? Tumawa si Ivy Chaplain at sinabing, nabalitaan naming 7 na magkakaroon ng Heavenly Treasures Trade Fair, sa Arthur City, kaya napagpasyahan naming pumunta at subukan ang aming swerte, sinusubukang tulungan kang makahanap ng ilang mga materyales na panggamot. Pinagsalikop ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at sinabing, lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pag-aalala sa akin. Kung mayroon man sa inyo na makaranas ng anumang problema sa hinaharap, huwag kayong mag-atubiling sabihin sa akin, tiyak na tutulungan ko kayo.
Tumawa si Ivy Chaplin at sinabing, Mr. Bennet, sapat na ang pagsasabi mo lang. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Manuel Bennett si Sarah Warren kay Ivy Chaplin at sa iba pa. Nagkwentuhan ang lahat at naging masayang-masaya ang kapaligiran. Habang tumatagal ang panahon, maraming martial artist na pumunta upang lumahok sa trade event na ito ang nakasakay na sa barko. Gayunpaman, sa sandaling ito lamang, walang tigil na umalingaw ang pataas pababang tunog ng mga bulalas. Kumukulo ang lahat ng tao sa barko sa kasabikan. Diyos ko, hindi ba't siya si Nash Macklin, ang 5-6 Venerable, na nasa ika-17 ranggo sa Heavenly Rankings. Dumating din pala si Mr. Macklin. Nako, pati si Mr. Benjamin West, ang Brick Sky Halberd King, na nasa ika-19 na ranggo sa Heavenly Rankings, ay dumating na. Dumating na ang ulong may mukha na bakal, na si Martin Smith, na nasa ika-20 ranggo sa Heavenly Rankings. Dumating na ang Flying Sky Golden Eagle, na si Logan Tobler, na nasa ika-16 na pwesto sa Heavenly Rankings. Hindi ako makapaniwala na si Emmett Tanner, ang 10,000 Miles Water Dragon, na nasa ika-15 pwesto sa Heavenly Rankings, ay dumating na rin. Bukod sa mga Heavenly Rankings experts na ito, marami-rami na ring Earth Ranking experts ang dumating. Ang trade fair ngayong gabi ay tunay na isang pagtitipon ng mga bayani, napakasigla. Habang sumasakay sa barko ang isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na may natatanging ugali, malakas na aura, malalim na cultivation, at kahangahangang presensya, lubos na sumabog ang eksena. Halos lahat ay nagtakbuhan, sinusubukang makipagbati kina Nash Macklin at Benjamin West, kinukulit at banibiro sila, at gustong makipagkilala. Hindi naiiba sina Natasha Lee at Doris Chilton, lumapit din sila para salubungin sila. Gayunpaman, habang paakyat silang dalawa, partikular nilang tiningnan si Manuel Bennett, dahil sa takot na makilala rin ng mga taong ito si Bennett at mapahiya na naman sila. Mabuti na lang at hindi kilala ng mga taong ito si Manuel Bennett, kaya sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga Heavenly Rankings experts na sumakay sa barko, na sinasabing, ang mga Heavenly Rankings experts na ito ay kadalasang napakahirap makita. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang lilito ngayong gabi. Mukhang tama talaga ang desisyon kung pumunta sa trade fair na ito. Sandali niyang naramdaman ang mga eksperto sa Heavenly Rankings at natuklasan na bawat isa sa kanila ay mayroong martial saint realm cultivation, na siyang dahilan kung bakit sila ay may mga kapangyarihan sa martial arts. Sabi ni Ivy Chaplin, Mr. Bennett, kung sasali ka sa kompetisyon ng martial arts, napakadali lang makapasok sa Heavenly Rankings. Tama iyan, depende na lang kung papayag ka. Sumabay din sa tawa si Christopher Whale. Tumango rin ang iba. Alam nilang lahat na si Manuel Bennett ay napakalakas, kaya't natalo niya si Nicholas Lester ng napakadali. Kung gusto ni Manuel Bennett na makapasok sa Heavenly Rankings, magiging napakasimple lang nito. Nagtanong si Manuel Bennett, anong klaseng mga tao ang mga eksperto sa Heavenly Rankings na ito? Sumagot si Nicholas Lester, sina Mr. Bennett, Nash Macklin at Benjamin West ay talagang disenteng mga tao. Sila ay may prangka at tapat na pagkatao, mahilig lumaban para sa katarungan, at napupuot sa kasamaan. Kung tungkol naman kina Emmett Tanner, Martin Smith, at Logan Tobler, hindi gaanong magaganda ang kanilang mga karakter. Sila ay mabagsik at tuso at nakagawa ng maraming masasamang gawain upang agawin ang mga mapagkukunan ng paglilinang. Masyado lang kasi silang malakas, kaya walang makakagawa ng kahit ano tungkol sa kanila. Tumango si Ivy Chaplin at sinabing, tama, kaya mas makabubuting huwag mong guluhin sina Emmett Tanner at ang dalawa pang kasama kung maaari mo lang itong iwasan. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, hanggat hindi sila lalapit para galitin ako, natural lang na hindi ko sila guguluhin. Dahan daw ang lumipas ang oras. Pagsapit ng bandang 10:00 ng gabi, wala nang mga taong sumakay sa barko. Maya-maya, ang marangyang barkong pang-cruise ay naglayag, hinahampas ang mga alon at patungo sa malayong dagat. Kabanata 640,
Kabanata 640, isang kinakalawang na kutsilyo. Habang nagsisimulang umandar ang cruise ship, karamihan sa mga tao ay nagpahinga sa mga silid sa kani-kanilang mga cabin. Ang ilan ay nananatili sa kubyerta, ninanamnam ang simoy ng dagat at nagkukwentuhan. Sabi ni Nicholas Lester, Mr. Bennett, may kaunting oras pa bago magsimula ang trade conference. Gusto mo bang magpahinga sa iyong silid? Hindi na kailangan, nasisiyahan naman ako sa paglagi rito. Ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, maaari ninyong gawin ang gusto ninyo. Hindi ninyo kailangang pigilan ako sa paligid. Tumawa ng mahina si Nicholas Lester, sige, Mr. Bennett, magpapahinga na ako sa kwarto ko. Susunduan kita kapag nagsimula na ang trade conference. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos ay umalis sina Nicholas Lester at Ivy Chaplin kasama ang iba pa. Gayunpaman, hindi umalis si Sarah Warren. Kung tutuusin, pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya hanggang ngayon. Kahit na siya ang pinuno ng sangay ng Arthur City Martial Alliance, ang kanyang impluwensya sa Arthur City ay pangkaraniwan lamang kumpara sa mga Heaven Rankings Masters at sa mga sinaunang pinuno ng sekta ng martial arts. Kung hindi ipinakilala si Bennett, hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong makilala sina Nicholas Lester, Ivy Chaplin, at iba pa. Bumantong hininga si Sarah Warren, Mr. Bennett, hindi ko alam na ganito pala kalawak ang koneksyon mo. Kahit ang sect leader at si Master Hopperton ay kilala ka. Hangang-hanga talaga ako. Tumingin si Manuel Bennett sa malayong karagatan, nakangiti, isang hindi inaasahang pagkikita na nakilala ko si Elder Hopperton at ang iba pa. Isang karangalan para sa akin ang magkaroon ng mga kaibigang katulad mo. Si Barden Bard, na nakatayo sa isang tabi, ay sumanghal, Leader Ward, alam mo ba na kahit ang iyong General Alliance Master ay kilala ang aking kapatid na si Bennett? Hindi lang nag-inuman sina General Alliance Master at Brother Bennett, kundi nakipaglaban din sila ng magkasama. Ano? Dahil dito, si Sarah Warren ay mukhang gulat na gulat, nakatitig kay Manuel Bennett na hindi makapaniwala, Mr. Bennett, totoo ba ito? Kilala mo ba talaga ang ating General Alliance Master? Sumulyap si Manuel Bennett kina Barden Bard at Progna Bates, hindi ba kayong dalawa marunong mag-isip ng tama? Masyado na kayong nagpapakalat ng impormasyon. Tumawa si Barden Bard at sinabing, Oy, isa sa atin si Leader Ward, walang masama kung malaman niya. Oo, oo. Tumango si Progna Bates bilang pagsang-ayon, habang nakangiti ng may pagmamalaki. Naririnig ang kanilang usapan. Nanginginig ang buong katawan ni Sarah Warren. Dahil kahit si Manuel Bennett ay nagsabi, malamang totoo iyon. Pagkatapos, may dalawang boses na nanggaling sa malayo. Paano mo nagawang sabihing kilala mo ang ating general na alyansa? Bata, bakit hindi mo nalang abutin ang langit? Tama, anong klaseng tao ang ating General Alliance Master ay isang bagay na pangarap lang malaman ng isang batang tulad mo. Ang dalawang nagsalita ay sina Natasha Lee at Doris Chilton. Agad na nairita si Barden Bard, bakit kayo nagtatambay pa rin? Pumunta kayo at magpahinga sa ibang lugar. Ngumisi si Doris Chilton, Elder Warren, inaamin kong may lakas ang batang ito para makilala si Elder Hopperton at si Head Chaplain. Ngunit ang katayuan ni Elder Hopperton at ng iba pa ay hindi pa rin maihahambing sa ating General Alliance Master. Sinasabing kilala ng batang ito ang ating General Alliance Master, hindi ka talaga makapaniwala sa kanya, di ba? Malamig na tiningnan ni Manuel Bennett ang dalawa, alam ko man o hindi ang inyong General Alliance Master, wala na kayong pakialam. Bakit ko pa kailangan ng paniniwala ninyo? Ayokong makita kayong dalawa, mas mabuti pang layuan ninyo ako, huwag kayong maghanap ng gulo. Ikaw. Malapit nang magwala si Doris Chilton. Gayunpaman, mabilis siyang hinaranggan ni Natasha Lee, sabay bulong, huwag nating pukawin ang batang ito dahil kilala niya si Elder Hopperton at ang iba pa. Malamig na sumangot si Doris Chilton bago umalis kasama si Natasha Lee. Pagkaalis pa lang ng dalawa. Nagtanong si Manuel Bennett, Pinuno Ward, bakit ang laki ng galit ng dalawang ito sa iyo?
Bumantong hininga si Sarah Warren, dahil ang Arthur City Martial Alliance, ang Sioux City Martial League, at ang Golden Palace Martial League ay magkalapit na paksayon, madalas kaming maglaban-laban. Lalo na sa magkasunod na kompetisyon sa martial arts, lagi kong natatalo ang dalawang iyon. Kaya pala ganoon kalaki ang galit nila sa akin. Walang imak na sabi ni Barden Bard, walang kakayahan ang dalawang lalaking ito, pero naiinggit sila sa iba. Talaga bang lider ng alyansa ng dibisyon ang mga taong ito? Mukhang sa susunod na makita ko si Brother Sean, kakausapin ko na siya tungkol dito. Puno ng kuryosidad ang mga mata ni Sarah Warren, Mr. Bennett, paano nga ba ninyo nakilala ang ating General Alliance Master? Maaari mo bang sabihin sa akin? Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko na sayo. Tumango si Manuel Bennett, at pagkatapos ay ikinwento kay Sarah Warren ang tungkol sa karanasan niya kay Reginald Weston. Lalo na nang marinig niya ang kwento tungkol kay Manuel at apat na iba pa kasama si Reginald Weston na naghahangad na pabagsakin ang Elephant Country Martial Alliance, labis siyang natuwa. Magaling, magaling. Naikuyom ni Sarah Warren ang kanyang kamao, dapat matagal nang nalinis ang Elephant Country Martial Alliance na ito. Ginoong Bennett, napakalaki ng nagawa mo kasama ang Panginoon ng Pangkalahatang Alyansa, isa itong tunay na kasiyahan sa buhay. Tumawa rin si Manuel Bennett, ang makilala si Brother Sean at makagawa ng isang malaking bagay kasama si Brother Sean ay tunay ng isang malaking kasiyahan sa buhay. Nang sumunod na oras, nag-usap sina Manuel Bennett at ang iba pa. Hindi na mamalayan, ang barkong pang-cruise ay nakarating na sa karagatan. Sa sandaling ito, tumakbo palapit sina Nicholas Lester at Ivy Chaplin. Ginoong Bennett, nagsimula na ang trade fair. Sige. Tumango si Manuel Bennett, tingnan natin. Di nagtagal, nilisan ni Manuel Bennett at ng kanyang grupo ang kubyerta at pumasok sa cabin. Ang cabin ay sumasakop sa isang napakalaking lugar, na may kabuuang 10 palapag. Maliwanag at kahanga-hanga ang bawat palapag. Sa oras na ito, nagsimula na ang trade fair. Nagsimula na sa pangangalakal ang mga mandirigmang sumakay sa barko. Halika at tingnan mo, isang ginseng na 100 taong gulang na sa mababang halaga. Tunay na 300 taong gulang na Heaven Mountain Snow Lotus, walang daya rito. Ang medium-grade cultivation peel, na ginagamit para sa pagpapalakas ng pundasyon ng isang tao, ay may kahangahangang epekto. Ang mga gustong makipagpalitan ay may dalang katumbas na halaga. Ang ilan ay nagtitinda, ang ilan ay nagkukwentuhan, at ang ilan ay nakikipagtawaran. Maraming tao ang umupo sa lupa at inilabas ang mabubuting bagay na kanilang natagpuan para mapili ng sinuman. Mayroong iba't ibang mga armas, elixir, mga materyales na panggamot, at maging mga anti-gang alahas. Sa madaling salita, naging masigla ang buong eksena. Sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay unang beses na lumahok sa ganitong uri ng trade fair, kaya natuklasan nilang lahat ay bago. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-ikot, hindi natagpuan ni Manuel Bennett ang kanyang hinahanap. Ang mga elixir, materyales panggamot, armas at kung ano-ano pa ay pawang mga ordinaryo lamang, hindi ito ang gusto niya. Iminungkahi ni Nicholas Lester, Mr. Bennett, may 10 palapag ang cruise ship na ito, at bawat palapag ay maraming kayamanan mula sa langit. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay para tumingin? Tumango si Manuel Bennett, sige, mag-isa na lang kayo. Di nagtagal, umalis na sina Nicholas Lester at Ivy Chaplin. Sinamahan ni Sarah Warren si Manuel Bennett sa paglalakad-lakad kahit saan. Matapos libutin ang unang palapag, si Manuel Bennett at ang ilan pang iba ay pumunta sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay nagtungo sila sa ikatlong palapag, ika-4 na palapag, ika-5 palapag. Sa paglipas ng panahon, may mga bagay na ipinagpalit si Sarah Warren, ngunit hindi ginawa ni Manuel Bennett at ng iba pa. Hanggang sa makarating sila sa pinakamataas na palapag, ang ika-10 palapag. Pagpasok pa lang ni Manuel Bennett at ng iba pa sa bulwagan, narinig nila ang isang grupo ng mga taong nag-uusap. Mr. West, kahit nirerespeto kita bilang isang tao, hindi mo kami basta-basta pwedeng lokohin gamit ang bulok na tanso at bakal, di ba?
Oo nga, Ginoong West, wala nang kwenta itong kutsilyong kinakalawang na ito, walang magkakagusto nito, di ba? Ginoong West, dapat kang magdala ng isang bagay na may halaga para ikalakal sa amin. Nang marinig ang talakayan ng karamihan, lumapit si Manuel Bennett at ang kanyang grupo. Nakita nila si Benjamin West na nakaupo sa lupa ng relax. Sa harap niya ay isang simpleng kutsilyong kinakalawang na mahigit 3 talampakan ng haba.